So, i-rewind lang natin ng konti para ma-refresh yung ating mind, mga kababayan, kung ano ba itong pinag-uusapan natin. Okay? Ngayon, okay. So, remember nung nung naglabas si Lisa Ahas Araneta Smugs, di ba? Nung January 7, based ito sa article, na kung saan naglabas ng video na sinasabi niya tungkol sa appointment sa ISAF o Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Yung sinabi niya na, I don't know the people involved. I have nothing, parang nagbibigay siya ng message doon sa mga taga-ISAF na wala daw siyang kinalaman doon sa mga appointments. Okay? So nag-release siya ng statement na I don't know how the people I don't know the people involved. I have nothing to do with the appointments. Sabi niya, I leave that up to my husband. Okay? And if I found out that somebody is using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? Di sinabi niya yan. So, nagkakaliwanagan tayo dyan. Okay. So, mga kababayan, mainit-init na pasabog na iikot ang tumbong ni Lisa Smugs. Pero, sabi nga nila, kailangan natin ng karinyo brutal. Dahan-dahan lang ang karinyo. Okay? Karinyo sa kanya. Karinyo na mga issue na talagang masusuklam ang taong bayan. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, ito yung issue na yung boses, yung audio voice ni Bianca Zubel, okay, na social secretary niya, okay, na pinarinig ko siya. Paparinig natin uli sa inyo mga kababayan para ma-refresh tayo. Ito. But bago ang lahat, Jean and Tony, hello Marlica, I love your show. Keep opening the eyes of our kababayans watching you from Tampa, Florida, Palanga. Thank you. Okay, ito na. Dun sa kapapasok lang sa channel ko, kakilala lang, baka ngayon nyo lang po narinig. Ito po yung audio voice ni Ahas. Parehong Ahas actually. Social Secretary Bianca Zubel to Lisa Butod. Okay? So itong video na ito ay audio pala, ay mensahe ng Social Secretary para kay Butod. Okay? The chief of ISAP is a... Okay na. Hi, Emerald. Hindi yan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay. So again, Yes, hi. Sorry to bother you, but I just got a call. Sorry. So ipapaliwanag natin sa inyo muli para maalala nyo palangga kung ano yung boses na yan. Ano yung mensahe ni, lagyan natin to, ni Bianca Zubel. Okay? So sinasabi niya doon na I just got a call from Thor. Okay? Pinaliwanag na natin sa inyo si Thor. Yan yung mga Avengers group na supporter ni Lisa Smugs na binibigyan niya ng mga pwesto na dyan, binibigyan niya ng pabor dyan sa kanyang pagiging presidente. Okay? Ni Lisa Smugs. So ngayon, mga panangga, ang sabi dyan ni Bianca Zubel, sabi niya, there are a bit concerned daw because they're gotten an order that the chief of ISAF is supposed to be changed by Tuesday. So tinawagan niya si Lisa, nag-aalala itong mga taga-ISAF,
yung mga intelligence people, okay, na papalitan ni Lisa Smugs yung mga nakapwesto doon. Dahil ang totoo, siya naman talagang nagdedesisyon kung sinong tatanggalin, sinong iuupo. Sabi dito, there are people, sabi ni Zobel, there are people that are out to do some extraction. Ang ibig po niya sabihin dito, there are people that are out to do some extraction. Ito yung extraction, pag-abduct, pag-kukuha, okay? Pagkikidnap palangga ng ng 4 na bata, okay? 4 na bata sa, sabihin natin ang pangalan. Ano yun, ang pangalan ng mga bata? Sa ibang bansa. Okay? I don't know, nasabi ko na yata ito sa inyo ibang bansa. Pero kasi may series itong gagawin natin. Sa pinakadulo nito, hindi naman to matagal yung series natin. Araw lang. Sa dulo nito, papakita or ihaharap ko sa inyo ang finale ng another bomba na evidence dito. Okay? Pero gusto ko munang balikan. So, sabi din ni Social Secretary na wag munang tanggalin wag munang repasuhin ang mga nakapwesto sa ISAF. Kasi may mga tao na out for extraction. Ang extraction, may naka-assign na mga tao para dukutin itong 4 na bata na anak ng kaibigan ni Lisa, isang certain Francis Chua na negosyante na nagkaroon ng pag-aaway o diskusyon na nilang, okay, si Francis ay may asawa, may 4 na anak. Okay, ma-impluwensyang tao si Francis. Mayaman at mga kasabwat din yan, mga business partner ni Tambaluslos at ni Lisa. Ito sila Kuting, okay? Francis, may asawa, nagkagulo, nag-away silang mag-asawa, din yung 4 na anak, binitbit, papuntang ibang bansa. Tumakas kasi, ayon sa ating source, ito ang asawa niya si Francis ay abusive, pulburon, kung ano-ano pang mga pangit na ginagawa, na katulad ng ginagawa ni Kuting. So tumakas, okay, itong babaeng ito, na asawa ng certain Francis na ito. Okay? Para maintindihan nyo. So kaya ang sabi dito ni Social Secretary Zobel, i-hold muna itong pagpapalit ng mga intelligence personnel dyan sa ISAF kasi may mga tao na naka-out to extract these poor children from that country. Okay? Tapos sabi pa nga ni Zobel, just keep the ISAF as is. Huwag munang galawin para hindi magulo ang extraction. Tapos may sinabi siya 2 weeks pa ata or called tour. Ito yung tour naman na sinabi ko sa inyo noon na din ni Lisa, kasabwat din ni Lisa Smugs sa kanyang mga aktibidades. Para maintindihan ninyo, mga kababayan, pag ito'y, natapos itong series natin, kung pwede nga lang, lahat kayo may kulam, mangungulam talaga kayo. So itong eksena sa extraction, di ba? Naghiwalay, na-vlog na natin to, 2023, pero nakalimutan nyo na. Naghiwalay yung negosyante na si Francis Chua at yung kanyang jowa. Okay? So, ang nangyari, umalis sa Pilipinas, dala yung 4 na anak. Sa kadahilanan, ayon sa ating source, dahil ito ay itong Francis na ito, ay mahilig din, sa pulburon at kung ano-ano pang mga pinagagawa. Base sa ating source. Okay? So, ngayon, ginamit nitong Francis ang Avengers na pinamumunahan ni Thor. Okay? Yung Thor, remember, kamukha ng pagong. Okay? At ng mga tiwaling intelligence service sa armed forces para isagawa yung unauthorized and unofficial extraction doon sa mga bata. Okay? Actually, nabanggit ko na yung bansa na ito, hindi na doon sa vlog ko, sa Turkey.
Okay? So itong magnanay, 4 na anak, mga minors, hindi tumakas eh. I don't know kung asylum visa ba sila. We don't know. Okay? Wala pang clarification. Lumipad papuntang Turkey kasi gustong iwanan yung kanyang Diyosawa, baka nasa peligro ang kanyang buhay, so pumunta doon. Ngayon, mga palangga, ang ginawa ni Lisa Smugs, ano participation ni Lisa Smugs? Okay? Ito ay pinakikialaman niya. So, ibig sabihin, paano niya pinakikialaman? Sinusuplayan niya ng mga dokumento na kakailanganin etong si Francis para makuha yung kanyang anak sa Turkey. Okay? Dokumento na illegal, okay? Na si Lisa lamang ang may ang may utak na pwedeng lapastanganin ang batas. Okay? Kaya nga dun sa audio kanina na humingi siya ng 2 more weeks. Okay? Si Zubel, 2 more weeks daw para daw wag muna papalitan, okay? O wag muna gagalawin yung mga nakapwesto sa ISAP kasi nga mga palangga dahil magkakaroon ng bulilyaso yung kanilang ongoing plan for extraction dun sa 4 na mga bata. Ngayon, mga palangga, kasi during that time, yung papalit na hepe na si Brigadier General Marcelino Teofilo, okay, ay hindi sang-ayon dun sa gagawing extraction o pagdukot. In other words, diba? Siyempre, pag ordinary ka, what is extraction? Pwedeng in-extract yung ngipin mo, in-extract whatever. Pero in other words, of pangkikidnap. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Kaya pinaliwanag ko rin sa inyo na itong Avengers group na ito ay talagang mga bataan to ni Lisa Smugs. Okay? Na naghahari-harian dyan. Okay? Even dyan sa ISAF na nandiyan sila sa ISAF eh. Marami, mga grupo na nagari-arian at talagang even the mga junior officers, yung mga even high-ranking officials ay dinidemoralize ng mga hayop na to dahil nga malakas ang loob nila, kasabwat nila si Lisa Smugs. Alright, so ano nangyari? Okay? Bakit maharlika? Ano na naman yan? Kwento na naman yan. Magpakita ka ng ebidensya. Hold your breath, darling. Okay, ganito ang nangyari. Maraming madadamay dito. At maraming sangkot. Lulitski, thank you palangga. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, nananawagan ako sa may mga tao pang matino na kayang gumawa ng legal action about this evil butod. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, okay? Sometime in February of 2022, okay, 2022, hindi pa nakakaupo si Kuting ng Norte. Ang ating DFA Secretary ay si Teddy Boy Locsin Jr. Si Teddy Boy, February of 2022. Okay? Ayon sa ating source, tinawagan ni Butod ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., then DFA Secretary. Okay? Tinawagan niya si Maria Lourdes, ito, pangalan niya. Okay, mga palangga. Diyan natin. Okay. Tinawagan niya si Maria Lourdes Barcelon Locsin o kilala sa pangalang nickname niya Louie. Okay? So, tinawagan ni Lisa noong Pebrero of 2022 na nangingi siya ng tulong, okay, sa asawa ni Teddy Boy Locsin na maging accessory of the crime. Ano yung accessory of the crime? Diba? Accessory ang asawa ni Teddy Boy na dukutin or ipalsipika itong mga dokumento, hindi mismo dudukot yung asawa ni Teddy Boy, okay? Yung mga documents, or ipapalsificate nila para maisakatuparan na ma-extract ang 4 na bata pabalik sa Pilipinas kasi nga humingi ng tulong itong si Chua kay Lisa Smugs. At ayon kay Lisa Smugs, magaling siya sa pagiging
fixer ng mga illegal na dokumento and everything. Akala mo makakalusot ka, Lisa Smugs. Okay? So, during that time, kinausap na pala ni Lisa Ahas ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Kaya kung sususugin lahat ito, kung matino ang Senado natin at matino ang ating House of Representatives, which is hindi. Mga palangga, si Lisa Smugs ay dapat hatulan ng capital punishment kasi wala siyang pakialam dito sa mga bata at hindi siya walang pakialam. Pinakikialaman niya ang issue ng mga domestic issue, civil issue nitong mag-asawang ito. Okay, dahil lang kaibigan niya itong Francis na ito, wala siyang pakialam na magpalsipikan ng kung ano-anong mga dokumento at makipag-usap sa mga taong nasa gobyerno para tulungan yung kanyang kaibigan para i-extract yung 4 na bata mula Turkey pabalik sa Pilipinas. Tumakas na nga kasi delikado siguro ang buhay nila. Hindi naman tatakas yung asawa ng Francis kung hindi delikado ang buhay nila. So yun po, Pebrero pa lang of 2022 ay sabwatan na itong si Lisa Smugs sa asawa ni Teddy Boy Locsin. Hindi nyo pwede ipagsinungaling yan. Okay, kasi dadama kayo later on. Okay, gusto ko ipaalam to sa taong bayan. So ngayon, mga palangga, ito ang nangyari. Okay? Sinulat natin to para para sunod-sunod. Okay? So, ayun na nga. February 2022 yon. So, wala. So, nung tumawag si Smugs, bago mag-eleksyon yon, sa asawa ni Locsin, ay pinapaayos niya ang dokumento at i-expedite, okay, para kay Chua itong mga dokumento na ito para, madukot yung 4 na anak. Sila, kung gaano kahayop ito, mga palangga. So ngayon, mga kababayan, ipinapakita dun sa mga ebidensyang darating sa atin, actually dumating na, but not this vlog, mga palangga. Natin si Smugs. Lalo nating paiikutin ang kanyang tumbong. Okay? Illegal ang ginawa ni Ahas na pakikialaman, i-fix ang mga dokumento para what? Okay? Para kunin ang mga bata. May mga legal documents po ito Okay? May mga legal documents na inisyu ng korte na finix ni Lisa Smugs para magamit nila sa embahada ng Pilipinas sa Turkey para dukutin o extract ang mga bata pabalik sa Pilipinas dahil ayon sa ating source, yun talaga ang role ni Lisa Smugs, maging mastermind sa pag-extract sa mga batang ito. Gaano kahayop itong butod na ito na lahat na lang pinakikialaman niya, nasaan yung feeling niya bilang isang ina, which is, kung yung isa niyang Junakis, pag tinatanong sa kanya kung nasaan na, sinasabi niya, is gone. Or she's gone. O baka sinakal niya or whatever. Or siglasin niya, thank you. So mga kababayan, ito yung ginagawa niya na pakialaman ang mga dokumento na dukutin or i-extract itong pamilyang ito, itong mga batang ito na hindi natin alam na dangerous yung kanilang situation pag bumalik sila sa Pilipinas. The fact na umalis sila, nakakatakot talaga. Hindi naman tatakas yung mga yon, hindi naman siguro tatakas ang ina nun kung they have harmonious relationship. Umaayos sila. So ayon sa ating update, mga kababayan, nagtagumpay itong si Francis. Nakuha yung 2 anak from Istanbul dahil sa pagiging mastermind ni Lisa Smugs, ni Butod, ayon sa ating puting ahas. Gaano ka-evil ang babaeng ito, yung hinayupa ka, Lisa. Huwag kang magpakampante. Sabi na iba, bunganga lang yan. Ganito, ganyan, ganon, ganon. O sige, mag-fiesta kayo. Marley ka, ganito, ganyan, fake news. Just wait and see.
Just wait and see, Lisa Smugs. Okay? So, mga kababayan, ganito kahayop ang buwaka ng inang to. Hindi lang ang pangingialam niya, hindi lang ang pagnanakaw niya sa budget, hindi lang ang pangingialam niya dyan sa People's Jutang Bribery Initiative na yan. Siya rin, ayon sa ating Diyos, ang mastermind na mag-ayos ng kanya ng mga dokumento. At statement mo yan, Lisa Smugs. Tanungin mo ko, kaya kong panindigan yung sinabi mo? Yes. Wait ka lang. Maghintay ka lang, hinayupa ka. Mga palangga, ang pag-extract o ang pagdukot sa mga minor de edad na dinistrongkar ang mga papeles sa tulong ng First Lady Ahas ay isang malaking crime o heinous crime, whether sa Pilipinas ka o sa Amerika ka. Nung hindi pa na-lift ang gurgur na parusa, ang parusa dyan ay gurgur o habang buhay o reclusion perpetua hanggang sa matsugi ang nakakomit ng crime na sangkot o even mastermind o accessory to the crime, mga palangga, o accessory to a crime na ginawa nitong mga hinayupak na to, makukulong ang habang buhay at hanggang kamatayan. Ngayon, tinignan natin to. Tinignan natin actually ang batas. Okay? Kung ano ba ang parusa dito? Mga palangga. Okay. Sabi dito, revised penal code, kung tama itong nababasa ko. Okay? An act revising the penal code and other penal codes law, number 3815, December 8, 1933, 1930, Article 267, 268. Ito lang, sinasabi dito. Ang pag-extract o kidnapping, yun ng mga palangga, and serious illegal detention, any private individual who shall extract, o yung term niya, o pagdukot, o detain ng isang tao, or in any other manner deprive him or his liberty shall suffer the penalty of reclusion perpetua hanggang to death, hanggang sa kamatayan. Okay? So, kung babasahin mo itong batas na ito, whether ikaw ay mastermind or accessory ka, okay? Accessory ka sa crime na ito, mga palangga, tumulong ka. Sa anong paraan? Tumulong ka, mo yung mga dokumento, dinistrongkar mo, kung ano man ang iyong participation dito, ikaw ay dapat makulong ng habang buhay at dapat kang tigihin dahil nilagay mo sa bingid ng alanganin ang 4 na bata. Kung itong mga dokumentong ito, okay, actually, I don't want to speak right now about it pala. Baka makapag si Lisa Smugs, okay? So itong mga na ito, itong ginawa niya, mga palangga, na pinakialaman niya ang issue at ito'y nasa korte na at dinistrongkar niya ang mga papel ng hayop na itong babaeng ito ay dapat nga siyang parusahan kung ano ang nakalagay sa batas. Kung mayroon pang sobra dyan na gurgur to the highest level, yun ang dapat iparusa sa babaeng ito. Wala siyang pakialam sa 4 na bata na mawalay sa kanyang ina. Dahil kaibigan niya ay nag-request itong si Francis based sa ating information na nakalap. Ganito kahayop si Lisa Smugs, mga palangga. Hindi lang tanim kaso, hindi lang kung ano-anong panggigipit, pagtatanggal sa mga empleyado dyan sa gobyerno ang kaya niyang gawin. Pati pag-extract, pati pag-kidnap ng mga bata ay kasangkot siya. Senator Amy Marcos, if you want evidence about this, ibibigay ko sa iyo bago ko ibigay dito sa aking mga palangga. Kung gusto nyo, lahat kayo. Pero I will have to make sure na gagawin nyo yung tama. Well, may kopya naman ako. Kung kailangan nyo, pero sino pa pagtitiwalaan natin? Ang ebidensyang hawak ko na demonyo talaga si Lisa Smugs, na mastermind siya dito sa dukutan na ito. Hawak ko. Kaya no wonder tinatarget nila ang ulo ko. Mga kababayan, ang asawa ni Kuting Jr., I don't know kung alam ni Kuting ito, o tanga-tanga pa rin, o bangag-bangag pa din.
na ang isang nagpapanggap na akala mo para daw sa bayan. Actually, hindi na kailangan magpanggap dahil kitang-kita naman. Mastermind sa panalo sa loto. Now, mastermind sa extraction sa mga bata mula Istanbul pabalik ng Pilipinas. At nagpalsipika ng mga dokumento, legal documents o illegal documents. Niloko nyo ang batas ng Turkey at ang batas ng Pilipinas. Well, alam naman natin na nilalapastangan nila ang ating konstitusyon. Katulad na lamang na ng Jutang G ng initiative na yan. Ngayon, mga babaya, bangag na bangag. Okay, nabudol ang 31M. Diba? May karma din si Lisa Smugs. Alam mo mga palangga, nakakaawa yung mga bata. So, ang sitwasyon ngayon, ayon sa ating source, kawawang-kawawa, ang babae nasa ano pa? Nasa Turkey pa. Okay? Nasa Turkey pa siya at hindi po kaaya-aya ang kanilang sitwasyon. Actually, mayaman yun na, yung itong negosyante kasabwat sa mga negosyo, binibigyan ng pabor ni Tambaloslos at ni Lisa Smugs. Diba? Nakita ninyo kung gaano kahayop, walang pakialam, walang puso, dahil ang puso ni Lisa Smugs ay itim. Hindi po maganda ang sitwasyon ngayon, okay, ng babae at ng dalawang anak, ang dalawang anak na naiwan, at yung dalawang anak, ayon sa ating source, ay nasa Makati. Okay? Nasa tatay. So, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng bata. Actually, I'm trying to get more information kung ano na kaluluoy na yung mga bata and everything. Kasi nanay ako. Hindi ako pusong itim katulad ni Lisa Smugs. Kung ito ay sususugin lang ng ating mga matitinong batas, kung wala na nga, kung may matino pa, na si Lisa ay mastermind ayon sa ating source sa pag-fix ng mga dokumento. When you say fix, buti sana kung fix ng legally, fix na illegally, para makuha o madukot ang mga bata pabalik sa Pilipinas. Kasi kung illegal ang documentation mo, pinresent mo sa Turkey, pinresent mo sa embassy, dinoktor mo, putang ina, illegal yan. So dapat na illegal ang dokumento, kidnapping yan. Then punishable by reclusion perpetua to death ayon sa ating batas. And now, Teddy Boy Locsin, DFA Secretary din na ikaw ay inappoint na special envoy to China also for special concern whatsoever. Kausapin mo, for sure makakarating sa'yo. I'm giving you I'm not giving you the benefit of the doubt kasi you are the DFA Secretary. The fact na ikaw ang DFA Secretary, dadaan sa'yo ang mga papeles na ganito kasi sensitive to. So, tanungin mo ang mga sarili nyo, humarap kayo sa salamin, mga jutang dinimas nyo. Ikaw, Louie, Maria Lourdes. Di ba? Bakit nalaman ko yung nickname mo? Kasama sa ebidensya yan. I don't know about these people. Yung asawa ni Teddy Boy. Alam ko lang si Teddy Boy Locsin. Ano, Teddy Boy Locsin Jr., ang iyong partisipasyon dito sa issue ni Francis at ng kanyang asawa sa pag-extract sa mga bata pabalik sa Pilipinas? Ano ang inyong partisipasyon ng asawa nyo? Dahil kinausap ni Lisa Smugs ang asawa mo na humihingi siya ng pabor. Yan ang words niya. Humihingi siya ng pabor para tulungan si Francis. Buong-buo yun. Okay? Sa hawak nating mga ebidensya. Ano ang partisipasyon mo? Teddy Boy Locsin at Louie Barcelon. Ganun ba kayo kasama kahayop na nakikipag-alyansa dito sa evil na babaeng ito? Di ba pag nasa gobyerno ka, kung titignan natin, gagawin niyo yung tama. Tutulungan niyo yung mga taong nangangailangan. Tutulungan niyo yung mga taong biktima ng mga pang-aabuso, pero kayo part of the abuse, of the abusive government. Pangulong Duterte. For sure, di mo pa ito narinig. At yung mga taong may kapangyarihan dyan sa Pilipinas, I'm challenging you. Pag sinilip ito, based sa mga documents, court documents, paano in-extract?
makakalaboso lahat ito. Pero may maaasahan ba tayo? Hanggat si Kuting ang nandiyan, lalaruin nila ang batas, pagtatakpan nilang lahat. Kaya nga, no, itong extraction na ito, naganap na, hindi sa panahon ni Pangulong Duterte, naganap na nung sa panahon ni Kuting. Kaya nga doon sa boses ni Bianca Zubel, mga kababayan, yung kapapasok lang, ay pinapahold muna niya yung pagrepaso o pagpapalit ng mga tao sa ISAP kasi daw, out na raw, okay? May mga taong out na para i-extract itong, hindi nila sinabi, kasi nag-iingat yan sila, may mga code sila. You know, i-extract itong mga kabataan. O tayo sa kapapasok lang, ito ulit. From Thor, and Ito. Liz, hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. See that? Patawa-tawa pa sila. Pero ang pinag-uusapan nila, extraction ng mga bata. Jocelyn Cambaya, shoutout sa mga puting ahas ni Madam from SDS New York. Thank you, Palangga. Love your vocabularies. Okay, thank you, Palangga. Okay, i-define natin ang extraction. Okay? Sabi dito sa dictionary, ang ibig sabihin ng extraction, the action of taking out something, especially using effort or force. Parang ngipin, di ba? Pag binubunot, ini-extract. Bakit? Ngipin ba? Bubunutin nila? Dentista ba sila? Okay? Oh, yan ang ibig sabihin. Ngayon, mga kababayan, boses pa lang ni Ahas, demonyo na, sabi ni Rosel. Marcos resign, Romualdez resign, step down, sabi ni Kawachi. Ngayon, mga kababayan, habang sinasalankan ko ang mga susunod dating ebidensya na i-ano dito, sabi ko sa sarili ko, itong mga buwaka ng inang to, yung narinig yung boses, si Zubel, tignan mo, nakasmile pa sila. They talk about, in other words of extraction, is kidnapping. Can you believe that, mga palangga? Bakit? Mali ba yung spelling ko? Ay, sorry mga palangga, mastermind. Kulang lang ng P. Okay, balubaguhin natin. Okay. Oo nga, mastermind. At least. Okay, baguhin natin. Okay. Sige, tignan natin. Thank you for correcting, mga palangga. Okay. Okay. Oo nga, no? Okay. Mastermind. Okay, thank you. Baguhin natin, ha? Ayan. Okay na, bago na. Edit na, nakalimutan ko lang T. Dahil gigil ako kaya nawala yung T. Okay, mga kababayan, mastermind. Okay, tama sa nag-correct sa atin. Salamat, at least na-correct mo ko. Okay, thank you. Ngayon, mga kababayan, Madam, hindi yan pwedeng ihain sa Istanbul government. Pineke nga. Pinresent nga nila sa embassy at sa Turkey government. Kaya sabi ko, dapat ito ay imbestigahan dahil talagang masususog si Lisa Smugs dito bilang mastermind. Kasi Pebrero pa lang tumawag na siya kay Louie Maria Lourdes Barcelon na asawa ni Teddy Boy Locsin. Emeline Tuloy, hello Miss Marlica, nung napanood ko na nag-live kayo, nung nagpunta kayo dyan kay Trillanes, silent follower ako. Thank you, Palangga. Okay, ngayon, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Ngayon, meron pa ba kayong tatakbuhang batas na mismo ang asawa ni Kuting Jr. ay may partisipasyon sa extraction? Na ang ibig sabihin ng extraction ay pagdukot sa mga batang inosente dahil sa dispute o away ng kanilang mga magulang. Hindi man lang tinanong, well, for sure, ang side na kaibigan ni Lisa Smugs,
diba, na si Francis, siya ang hero. Paano naman ang side nitong kanyang asawa? And the fact, mga palangga, based dun sa audio voice ni Zobel, na sinasabihan niya si Lisa na, nakikiusap, itong sila Thor, okay, yung Thor na sinasabi niya dito, na mga bataan niya sa Avengers group, na nagre-request na wag munang pagpapalitan itong mga intelligence personnel sa ISAP kasi out na ang mag-extract. The moment pa lang sa salitang yon, ibig sabihin, mga kababayan, si Lisa Smugs ay may partisipasyon na. Hindi ko na kailangan magsalita eh. I-interpret nyo na lang yung bunganga ni Zobel na wag munang galawin. So, ibig sabihin, na sabi niya, i-maintain lang yan, okay? Sabi niya, kung posible daw, just keep the ISAP as is. So, sinasabi na si Smugs, so ibig sabihin, totoo, ang mga revelasyon natin dito na si Lisa Ahas Aranta Marcos ang may kapangyarihan na magtanggal at mag-upo ng mga nakapwesto sa gobyerno, particularly na dyan sa ISAP na napaka-sensitive na pwesto yan, na dapat yan ini-scrutinize ang mga taong inuupo dyan. Imagine ninyo, ang nakaupo sa ating intelligence ay kasabwat sa pagdukot. Imbis na pagkaabalahan ng mga buwakan ng Genemis na yan, nakasabwat ni Lisa kung paano, okay, paano gamitin yung intelligence na yan sa mga smuggler, sa mga pulboronic. Well, hindi ka nila gagamitin yun kasi they're part of it. Kasabwat si Lisa, paano gagamitin ng ISAP yung kanilang intelligence report or intelligence skill, yung mga natutunan nila para, alamin ang mga sangkot sa pulboronic, sa smuggling, o kung ano-ano pa. Dahil yan ay control ni Lisa Smugs. Mga palangga, hindi nang galing sa akin na si Lisa Smugs ay may kapangyarihan para pigilin ang pagpapalit ng tao diyan sa ISAP. Narinig nyo sa kanyang social secretary kay Bianca Zobel. Boses niya yun. Fake news ba yun? Bunganga ko ba yun? Malaki pong kaso ang kinasasangkutan ni Smugs, hindi lang sa smuggling, na pagpoprotekta kay Michael Ma, hindi lang sa pagpapalaya kay Amit Chandiramani, okay, na inarbor. Ito pa, kailangan kasi hindi makalimutan ng taong bayan, mga kababayan, mga palangga. Dahil ito ang punto nila eh. Magbayad ng trolls, atakihin si Maharlika, then sasabihin na fake news, pero ito. Yan si Chandarimani na yan. Okay, nahulihan niya ng pampasarbog. Ano nangyari dyan? Tinawagan ni Mel Robles, kinonfirm ko yan sa PNP mismo. Tinawagan ni Mel Robles, yung sinasabi ni Lisa na yung binati niya, na general manager sa PCSO, na sama-sama tayong maging milyonaryo. Tinawagan ni Mel ang PNP, okay, na wag saktan niyang taong yan, yung nahulay yan ng pampasarbog. Okay? Sa tamang procedure, hindi naman talaga dapat sinasaktan ang mga taong nahuhuli. Diba? Sa halip, imbestigahan. Pero sa Pilipinas, that's BS. Kasi sabi ko nga, kung nagnakaw ka lang ng suka, ng isang palito, isang perasong candy, binubugbog ka na. Kulang na lang gurgurin ka na mga inayupak at iwan yung polis. Pero yung taong yan, tinawagan ni Robles, ang PNP na wag niyong bugbugin yan. So ano ang connect? At ginamit si Lisa Ahas. Ginamit ni Robles si Lisa, na utos daw ni Lisa na wag saktan niyang hinayupak na yan. Now, pag-i-extract, we're gonna use that word from now on. Yun ang word nila eh. Pag-i-extract o pagdukot sa mga bagets na nasasadlak sa pag-aaway ng kanilang mga magulang, pinakialaman ni Lisa. Okay? Pinakialaman itong taong ito, si Chandiramani, okay, na huwag ipakulong. Hindi yan nakakulong. Supposedly, non-bailable yan. Okay? Pinakialaman ni Lisa Smugs, si Mark Anthony Sayarot, nakasama nila sa kanilang mga visit, hindi rin nakakulong yan. Ano yan? Violation of RA 9165. Non-bailable. See? Mastermind dyan ang lahat. Pati extraction, you use that word extraction from now on. Now you know. Now we know. Hindi lang ginagamit ang extraction sa pagbunot ng ngipon mo
kundi pagbunot ng mga bata sa Istanbul. Ano, Lisa? Ang kapal ng mukha mong buwaka ng ina, kahit kahit 1,000,000 gurgur, hindi makasapat sa ginagawa mong pangingialam at pagiging baboy, pagiging lahat ng kajejemonyohan mo. Senator Amy Marcos, kung ikaw ay para sa amin, para sa taong bayan, maganda na ang ginagawa mo dyan sa People's Initiative, bribery initiative na yan, na binubuking mo ang iyong kapatid at ang iyong pinsan at ang iyong kapatid. I am willing na ibigay ko sa iyo ang hawak ko. Kung iimbestigahan mo, i-drag mo, hilain mo yung sister-in-law mo. Kung ano-ano pa ang naging partisipasyon niya sa pagdurukot sa kung ano-ano pang mga isyu sa lipunan na dapat kinakasuhan siya at hinahatulan ng 100 million gurgur na parusa. Kaya magtataka kayo na yung pagigipit ni Lisa Smag sa akin at nilagyan ako ng bounty dahil sa mga expose na to. Mga palangga. Yan ang katotohanan. Oh. Yes, may nagtanong tungkol sa FBI. Yes. Pumunta ako ng FBI the other day. Nagsulat ako ng diary. Nilagay ko si Lisa sa diary ko. Top. Pinakamataas. Nilagay kita sa diary ko. Okay? Lagay ko doon, Dear Diary, una sa lahat, si Lisa Smugs ay isang mastermind sa ganito, sa ganyan. Hayop tong buwaka ng inang to. Ngayon, Teddy Boy Locsin. For sure, naririnig ako ng mga politikong nagmamasid, yung mga galit na galit sa akin. Narinig niyo ako mga buwaka ng Genemisyo. Pati si Migaon, kinuha nga yung clip ko. Yung Migaon pa, tukchak chenes. Dahil sa ngalan ng pera. Narinig kayo mga buwaka ng inan nyo? Kakarmahin kayo lahat. Lumalamon kayo sa lahat sa pera ng bayan. Buti sana kung, well, it's not mabuti. Part kayo ng pagdedestroy. Kayo ang nagde-destabilize ng Pilipinas. Kayo lahat ang promotor ng kasamaan, Lisa. Ahas. Ikaw lahat. Imagine mo, mga kababayan, tinawagan ang asawa ni Teddy Boy, ikaw Teddy Boy Locsin, part ka? At tinatanong kita, party ka, pumirma ka? Paano naging, February, kailan ba siya? Yes, siya pa ang DFA secretary nun. Kasi I believe August lang siya of 2023 ba, kung tama ang recollection ko, Agosto siya inilipat siya sa special envoy to China for special concerns. Off topic, pero bakla po si Sandro, sabi ni Des Natslo. Obvious naman, mga palangga. Like a wolf in sheep clothing, sabi ni Jim Capasio. Okay, wag na yung pag-usapan. Pag-usapan ni Sandro at part yan ng kahayupan ng nanay niya. Cotton Fin, hello, Migaon Nognog. Yan, Migaon Nognog. So ngayon, mga palangga, nakakapanghina. Alam mo, doon tayo sa final ng ating series nito, ng extraction, masasabi nyo, shit, grabe ang kahayupan ni Lisa Smugs. Hindi lang dito sa vlog na to palangga natin, ipipresent lahat. Kung ang Senado ay mayroong first hearing, second hearing, third hearing na binababoy tayo, niloloko tayo, dito hindi. Umaatikabong na mga expose ang ginagawa natin. Kasi ito po ay sumbong ng mga taong binababoy o nilalapastangan ng gobyernong ito. Ako nga nilalapastangan, pero lumalaban ako sa kanila. Hindi ko hahayaan, mga palangga, na magwagi ito mga hayop na to. Lagi ko nga sinasabi, until the last drop of my blood, butod. Pero sisiguraduhin ko, hindi ang dugo ko ang huling tutulo sa lupa. Sisiguraduhin ko ang mga dugo nyong itim na ma-extract kayo dyan ng taong bayan. Wala kang habag, inayupak ka, pating mga bata na nasa piling ng kanilang ina, mga minor de edad, inagaw mo dahil sa mga kapangyarihan mo, papag-aabuso mo sa kapangyarihang hinayupak ka, hindi ka pasunugin sa impyerno.
Kaya sabi ko palangga, itong pagiging part niya sa pag-extract, may kaparusahan ito na dapat iniimbestigahan na, kinakasuhan na. Paano naman magkakaso yung nanay? Takot na umuwi Kasi hawak nyo ang gobyerno dahil kaibigan ka nitong kanyang asawa. At dinistrongkar mo ang mga papel. Paano makakalaban yan? Kung tatamyan nyo ng kaso, ipagugurdo rin ang asawa, we don't know. Kaya nga tumakas yan. I mean, I think the word is lumipad. Kung bumulipad ng ibang bansa para protektahan ang kanyang mga supling. Pero ang ginawa mong hayop ka, dahil kaibigan mo, itong negosyanteng ito, ginawan mo ng paraan para dukutin ang mga chikiting. Mga palangga, na binibigay ko sa inyo. Okay, sabi ni Russell, Marlica, pinupunduhan ka daw ng China. Oo, yung siomai. Mga palangga, it's so bullshit. Okay? Do you think kung ako ay pinupondohan ng China, yung mahal kong ang mahal kong flag, dapat sila na ang mag-ano sa akin. Are you kidding me, mga palangga? Nakakaloka. Naka-alert na yan. Alam mo dito sa Amerika, ang mga mga ganyan-ganyan, mabilis lang yan hulihin. Lalo na ako, wala naman akong kapangyarihan na wala naman akong, what do you call that, immunity. Katulad ni Lisa Ahasmags, na tinatabel ang pera ninyo. Katulad ni Kuting, na hindi na-check sa airport because of that immunity. Na hindi pwedeng galugarin ang kanilang mga daladalang cash. I don't have that. Right? Okay. At kung ako ay funded, nung isang araw, galing na ako sa FBI, dapat na lang, pinasasana ako ni Uncle Sam at ng aking kaibigan na nandoon, na poging-pogi. Sabi ni Warren ko, sino si Kuting Jr.? Okay? Galit sa China, pero sa China nagpa-purchase ng mga jeepney, sabi ni Observant Me. Exactly. Ay, ako. Parang Extraction the movie, pero ang mga kontrabida ang nagtagumpay, sabi ni Benjamin Lolo. Talaga may movie bang ganon? Panoorin ko ngayon palangga. Magna-travel na naman si Kuting sa Europe sa February, sabi ni Red Skeeter. Talaga? Hindi ko alam palangga. Diyan, putang na yan. Travel na naman. May dalang pulburon at cash ang bitbit, sabi ni Leon Zipol. Yeah. Thank you. Inday Sara, sabi, next person, sabi ni Cesar, Inday, I hope may mga tao kaday na mga nakakapanood dito. Etong hayop na sinuportahan mo, binudol tayong lahat. Okay? Nagkamali tayong lahat. Nagkamali ako, nagkamali ka. Hindi tayo sumunod sa tatay mo, matigas ang ulo natin. Lahat tayo, hindi tayo nakinig na si Kuting ay pulburon. By the way, may nakausap ako kanina din. Kakilala ni Kuting. Na parang sinasabi niya sa akin, Marlica, sabi niya ng ganun, yung tungkol sa pulburon, ano na yan? Open book yan. Sabi niya, dun ka tumira, tirahin mo yung tungkol sa korupsyon. Parang sabi niya sa akin, parang sinashy away niya ako dun sa issue ng pulburon. Sabi ko ng ganun, ano ka ba? Kaya nga nagkaletse-letse ang pagpapatakbo sa Pilipinas dahil epekto ng pulburon. So yun kakilala ni Kuting. Alright? Mga nakilala ko dyan nung nasa Pilipinas ako. At nandiyan pa rin ngayon. Wag ko daw, i-stop ko na daw yung pulburon. Pero alam ko, itong kaibigan kong to, mayroon pa rin siyang pagmamahal kay Kuting, kaya gusto niyang pigilan yung pulburon. Si Lisa daw ang aking, si Ahas daw talagang aking boljakin. Sabi ko, no. Si Kuting, part nito. Dahil sa pulburonic niyang utak, at, pinapasinghot na siya na pinapasinghot ng asawa niya, at ginagawa ng asawa niya lahat ng kabalbalan, katulad dito ang pakikialam sa extraction, kaya nagkakawindang-windang ang bayan. The reason why na si Kuting ay dapat maalis na dahil mismo, sabi nga, sila na rin nagsabi na open book na si Kuting ay isang pulburonic. Sabi pa nga ng friend niya, mga artista, mga negosyante, alam na si Kuting ay isang pulburonic, hindi na bago yan. Noon pa, alam na. Tayo na nga lang ang huling nakaalam na siya ay pulburonic. So ngayon sabi ko sa friend ko, no, hindi okay ang pulburonic na presidente. How can we fight war against pulburonic? Kaya sabi ko nga sa kanya, kaya nga hindi nagsasalta yung hinayupak na kaibigan mong si Kuting about pulburon kasi bisyo niya at bisyo ng mga kaibigan niya. See that? Mga kababayan? Kaya never ever nagsalita si Kuting
sa ilang dalawang zona niya na dapat sugpuin ang pulburon. Kasi siya ay part ng pulboronic problem ng Pilipinas at siya ay Judictus Benedictus. Tumayo ang buong pwersa ng People Power na bago maubos ang kaban ng bayan, sabi ni Timberland. Pumunta kayo sa February 25 sa Cebu kung kayo ay malapit dun sa area na yun. But ngayon palangga, going back to sa extraction, okay, may assignment kayo. Mag-comment kayo kay Teddy Boy Locsin Jr. Kailangan natin ng awareness. The reason yung why we stick together. Kailangan nyo po i-comment. Sabi mo dun, sabihin nyo kay Teddy Boy Locsin, magtanong kayo. Teddy Boy Locsin Jr., okay, napanood ko sa vlog ni Maharlika, okay, na tinawag, bala na kayo i-rephrase yung sasabihin ko. Tinawagan ni Lisa Butod ang asawa mo na si Louie. Okay, Louie ang palayaw eh. Yun ang tawag ni Lisa sa kanya, Louie. Si Maria Lourdes Barcelon na tinawagan ni Lisa sometime in February para tulungang i-extract ang mga bata doon sa Turkey, sa Istanbul. Tanong mo, kasabwat ba kayo? Para makita nila. This is the power of social media. Wala tayong kakampi sa mainstream. Kung tutuusin ito mga sinasabi ko, dapat ang mainstream ang unang makaalam nito. Pero naibabalita ba to? Dahil takot sila kay Lisa Smugs, takot ang mga kumpanya ng mainstream media kasi baka ipasara sila, tanggalin sila ng prangkisa, ipitin sila, gagawan sila ng eksena para mapatigil ang kanilang mga negosyo. The same thing na ginagawa nila sa SMNI. So you people, mga kababayan, tayo-tayo ang magkakampi dito na gustong totoong mawakasan na ito. So i-comment nyo kay Teddy Boy, tignan mo, kaya pala na i-maintain siya. Alam mo, nung ako'y bata pa, nanonood ako dyan kay Teddy Boy Locsin kasi in fairness, maganda siya magsalita. Pero ngayon, hindi pwedeng maganda lang magsalita. Kasabwat pala sila sa extraction. I'm just asking Teddy Boy, ano ang pinirmahan mo? Ano ang inutos sa'yo ni Lisa Ahas para makialam dun sa extraction sa Istanbul? Yan po ang i-comment niyo. At i-comment niyo kay Kuting, kay Lisa, yun. Forget about the issue ng mga kasinungalingan kasi the mission ni Saldico, ni Tambalosos, ni Lisa ay baguhin ang narrative sa social media. The marching order is to destroy the credibility of Maharlika, mag-hire ng mga dugyot, ng mga tao para atakihin ako. Then, mga kaibabayan, don't spend your time. Spend your time sa comment section. Ngayon may assignment kayo. Teddy Boy, ano ang partisipasyon mo sa extraction dito sa asawa ni Francis Chua sa Istanbul? Ano ang partisipasyon ng asawa mo? Dahil ayon sa source ni Maharlika, ay tumawag si Lisa Smugs kay Maria Lourdes Barcelon o Louie, yung nickname niya. You do that para mas maraming makabasa. Kasi kaya na, kahit na magbayad si Lisa, si Tambalosos ng mga trolls, we are effective. Very, very effective, mga kababayan. Kaya nga hanggang Amerika, gusto nila ako pagurgor. Sa tingin nyo, papayag na lang ba tayo na magurgor ng ganon-ganon na lang? Nang hindi magbubunga ang ipinaglalaban natin dito simula nung 2022, simula nung Agosto, mga palangga? Sabi ni Luis Pai, Madam, alam niyo ba yung tungkol kay Tulfo? Na-vlog ko na yung palangga, mga issue niya sa citizenship niya. Una siya nag-asawa, alam ko na nagkaano na tayo doon, nagkaroon na tayo ng comment. O, kukomment tayo ulit sa mga susunod. Hindi kami papasada sa Feb 25, sabi ni Ferdinand Dolosa. Yes, palangga, makiisa kayo. Kita-kits po tayo sa prayer rally, sabi ni Hanson Channel. Mr. Locsin, magpaliwanag ka sa taong bayan. Kasalanan yan, baka may balak sa pamilya mo yan. Yeah, magpaliwanag kayo. Kasi punishable by gurgur ito. Preclusion perpetua hanggang gurgur ang ginawa ni Lisa. At kung ginawa mo, Teddy Boy, at ng asawa mo, you guys are accessory to a crime. Alam nyo dapat yung may mga hinayupa kayo. Pero dahil vested interest, gusto mo mag-stick sa power, gusto mo magpa-reappoint kay Smugs, kaya true enough, naging special envoy ka to China for special concern. Dahil sa mga pabor na ibinigay nyo, so sikitan mo mga palangga. Ang mga taong gobyerno na akala natin, sila ang magpapatupad at magbibigay ng maayos na pamayanan, pero they are part of this extraction. Conspiracy yan. Nag-conspire sila. Tama. Nag-conspire sila, nagsabwatan sila.
Yan ang issue dito. Mga palangga, mga hinayupak talaga. Ano pa dito? So, lahat ng issue, how much Teddy Boy Locsin, sabi ni Gemini Shi. Okay, lahat ng issue lahat ng issue ay may partisipasyon si Lisa. Lahat. Pagnanakaw, BIR, lahat. Imagine mo yung putot-butod mudlo na ito. Yung liit niya yan at pagiging bangag niya. Lahat ng evil, lahat ng kaibil-ibilan, lahat ng kadidemonyohan ay kaya niyang gawin sa power, okay? Sa power na ninakaw din nila sa atin. Based nga. Okay, another issue, ang pakipagsabwatan ni Lisa Smugs sa Smart Magic. At yan po ay signed affidavit of Attorney Glenn Chong dyan sa COMELEC na until now, hindi sinasagot. At kung yan ay kasinungalingan, dapat kinasuhan na nila si Glenn Chong. Pero hindi kakasuhan ni Lisa Smugs si Glenn Chong dahil lalo siyang malulubog sa kumunoy the moment na ginawa niya yan. Muli, this is your fair lady Maharlika. Meron pong finale ito. Okay? You stick with me. You will hear